Maraming tao ang nagtatanong, bakit nga ba maraming nalululong sa sugal? Ano nga ba ang dahilan kung bakit kahit alam nilang malulugi sila, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaya? Ano nga ba ang kwento sa likod ng bawat taong nadadala sa ganitong bisyo? Marami sa atin ang nagsimula lang sa simpleng taya, pampalipas oras, o para sa katuwaan lang. Pero bakit nga ba nauuwi ito sa pagkakalulong? Ano ang totoong dahilan kung bakit paulit-ulit pa rin silang bumabalik sa sugal kahit alam nilang talo na sila? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang psikolohikal at emosyonal na dahilan kung bakit maraming tao ang nahuhumaling sa sugal. Mula sa thrill ng panalo, sa takot matalo, hanggang sa pag-asang mabawi ang nawalang pera, alamin natin ang buong kwento sa likod ng gambling addiction. Sa umpisa, parang laro lang, pampalipas oras, panglibang kasama ang mga kaibigan. Minsan, unang beses pa lang tumaya, nanalo agad. Mula sa maliit na 50 pesos, naging 500, naging 1,000, at doon nagsimula ang paniniwala na, baka nga, swerte ako. Araw-araw, iniisip na baka bukas, mas malaki pa ang mapapanalunan. Unti-unting nagiging routine, pagkatapos ng trabaho, o kahit break time, diretso na sa perya, sa sabungan, sa online casino, o sa mga illegal na pastahan. Bakit nga ba nalululong sa sugal ang isang tao? Ito ang tunay na dahilan kung bakit nalululong ang tao sa sugal. Una, psychological triggers, dopamine rush, risk-reward cycle. Pang-alwa, emotional reasons, stress, loneliness, depression. Pangatlo, financial desperation, hoping for a big win. Pang-apat, influence of environment, friends, family, social pressure. Panglima, the illusion of control, feeling na kaya nilang manipulahin ang resulta. Pang-anim, real-life consequences, utang, relasyon, mental health. Hindi yan dahil sa swerte, hindi rin dahil sa kasayahan. Minsan, takas sa problema. Kapag puno ng stress, kapag sunod-sunod ang problema, doon nila hinahanap ang konting saya, kahit panandalian lang. Minsan, pag-asa na baka mabago ang buhay. Yung tipong, isang panalo na lang, makakabangon na ako, pero sa totoo lang, lalo lang lumulubog, lalo lang nauubos. At madalas, addiction na. Yung tipong, kahit talo na, hindi pa rin tumitigil, kasi, baka sa susunod, ako na ang manalo. Pero sa likod ng kasiyahan, unti-unting nabibihag ang isipan. Nakakalimutan na ang sugal ay hindi gawa para yumaman ang mga manlalaro, kundi para payamanin ang may-ari ng laro. May tinatawag na gambler's fallacy, yung pakiramdam na kapag ilang beses ka nang natalo, siguradong panalo na sa susunod. Pero sa totoo lang, mas lalo ka lang nilulubog sa utang at panghihinayang. At ang mas masakit, habang lumalaki ang pagkatalo, mas lalo pang tumataas ang halaga ng pagtaya. Umaasa na mababawi ang nawala, pero sa dulo, mas malaki pa ang mawawala. Pangrenta, at pangkain, na ipupusta na rin. Hanggang sa magising ka na lang isang araw, walang natira, kundi pagsisisi. Kaya kung naririnig mo ito ngayon, at nararamdaman mong nalulubog ka na sa sugal, huminto ka na habang may natitira pa. Ang totoong swerte hindi nakikita sa perya, sa casino, o sa online games, kundi sa desisyong baguhin ang buhay mo, habang may pagkakataon pa. Ang kalayaan nasa kamay mo. Piliin mong lumaya sa sugal bago pa ito ang tuluyang sumire sa'yo. Habang sumusugal ka, hindi lang pera ang nawawala, pati tiwala ng pamilya, pati respeto sa sarili, pati kinabukasan mo. Kaya kung nararamdaman mong nalululong ka na, huminto ka habang maaga pa. Buhay mo, mas mahalaga kaysa sa sugal. Maraming nalululong sa sugal, pero iilan lang ang nakakabangon. Magsimula ka ngayon, piliin mo ang sarili mo. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like and share naman. Sa susunod na video ulit, salamat.